Hi po, meron po akong gustong i-share sa inyo about sa as usual gardening na naman po, no? Nung Sunday po kasi nag-church po kami din, nagtuloy po ako sa palengke. Bumili po ako ng kamote para sa aming pong merienda sa Bible study. Tapos po, may nadaanan po ako ng mga nagtatalog po ng mga sibuyas. Naku, talaga po natuwa po ako. Ayan po ang mga balat ng sibuyas. Lahat po yan balat ng sibuyas. Natuwa po ako kasi alam niyo naman po na yung pong mga kitchen waste ko hindi ko tinatapon. Yung konti pong balat ng sibuyas. Alam niyo po kung kayo ay may halaman na namumulaklak, ang balat po ng sibuyas ay napakagandang pampabulaklak po sa mga halaman, no? So pwede rin po siya sa mga namumungang halaman. Pero the best po talaga siya kasi madali pong magbulaklak ang mga flowering plants. Ayan. So ang gagawin lamang po ninyo dito sa sa mga balat po ng sibuyas, ibabad lang po ninyo yan sa tubig. Then, ilagay po ninyo sa isang lalagyan na malaki-laki. Then, lagyan nyo po ng tubig. Tapos, siguro po, mga 2 to 3 days po, pwede nyo na pong i-harvest yung tubig nyo. Ayan, yung tubig na pinagbabaran po nito, haluan po ninyo ng tubig. Siguro, halimbawa po, kung isang tabo ang inyong tubig na pinagbabaran, lagyan din po ninyo ng 2 tabong tubig. Tapos, siya pong idilig ninyo sa halaman ninyo. Sa mga flowering plants o kahit sa mga namumungang pong mga halaman, Maganda po itong benepisyo po, Fertilizer po, organic fertilizer po yan sa mga halaman. So, natuwa po ako kasi ang dami po. So, ang gagawin ko, lagi na po akong dadaan doon para humingi po ng balat na sibuyas. Napakaganda po ito kasi mabilis po magbulaklak ang ating mga flowering plants, Ito sa mahilig maghalaman, ito na po yung pinaka-the best na fertilizer, organic fertilizer. Hindi na po ninyo bibilhin, At kaya po mamulaklak yung mga halaman ko kasi nilalagyan ko nga po ng kitchen waste, yung balat po ng sibuyas. Ayan. So doon sa balat po naman ng bawang, yan po ay mga insecticide po yan. Hindi po sila dadapuan ng mga insekto kung meron po silang mga balat ng bawang. Halimbawa po, pinipit nyo yung bawang. So yung pong balat niya, magkakaroon po ng essence ng bawang. So ilalagay po ninyo yun sa tabi po ng mga halaman ninyo. Hindi po sila dadapuan ng insekto kasi takot po sila sa amoy ng bawang. Ayan, yung luya, ganun din po, tsaka yung sili. Mga insecticide po yan. Pesticide pala. Ang mga sili, lahat po ng maaanghang na mga kitchen waste po natin ay mga pesticide po yan. Ang kakaiba lang po ay itong balat na sibuyas dahil ito po ay organic fertilizer po yan. Ayan, ang balat ng sibuyas. Napakadami po niyan. Ang dami po nito. Ayan, hiningi ko po doon sa nagtitinda po ng sibuyas na nagbabalot ng perbalot. Tapos ito po yung mga nakuha niyang na mga balat po ng sibuyas. Ang tuwa-tuwa po ako. Hindi na ako bibili, o kumbaga, kasi di ba pag nagluto tayo, isang sibuyas lang, okay na siya, So, tatano pa natin yung konting-konti lang. So, parang ganito lang ang makukuha mo, isang sibuyas. So, ito, napakadami. Ayan. So, ang gagawin ko po dito ay ibababad ko po siya sa malaking lalagyan. Then, i-ferment ko po siya ng 2 to 3 days. Then yung pong tubig nito ay mamumula din. So ang gagawin ko, hahaluan ko siya para siya po yung pandilig ko sa aking mga flowering plants at saka po doon sa mga puno ko po dyan. Alam niyo naman may mansanas ako talaga. Kaya po malalago yung mga halaman ko kasi ang ginagamit ko, organic fertilizer. Bihira lang po akong bumibili ng mga fertilizer na gaya po ng Osmocote, 13-13 yata yun. Tapos yung pong 14-14, yun po yung potassium. So yun lang po, sana may naibahagi ako. Lalo na po doon sa mga kagaya kong mahilig pong maghalaman. So magtanim po tayo, nakakatulong po yan sa ating environment, lalo na po ngayon, napakainit po ng ating panahon. So, eto po, dito ko po siya ibababad yung mga, po ng sibuyas, balat po ng sibuyas. Ito po ay timba na kailangan linisin po natin, Alisin lamang po yung mga lupa, ayan. Tandaan po natin sa pagbababad po natin ng mga ganito, huwag po natin ilagay sa mainit na lugar. Dapat po hindi po siya naaarawan kasi po, yung pong mga po dito, yung mga bakterya po dito na magde-develop po dito, ay siya po yung magbibigay ng sustansya po sa ating mga halaman pag idinilig natin. So kung naaarawan po siya, ito po ay mamamatay po yung mga bakterya. So importante po hindi naaarawan. Yung pong bakterya naman yun ay harmless naman po sa mga tao, hindi naman po sila ang kagandahan lang po ng mga bakterya yun na ating pong ipe-ferment ay sa mga halaman. So ito po, ibababad natin. Ayan. Napakadami po, kalahating ayan. Lagyan natin ng tubig. So, ayan po, puno na po siya. Ayan, ang gagawin ko po ay tatakpan ko po siya. At ayan po, dito po sa pasilyo po ng aming, dito po sa pagitan ng bahay namin, hindi po naaarawan dito. So, dito ko po siya i-ferment. Ayan. Tatakloban ko lamang po ito. Ginawa ko na po itong bodega. Ayan. Tatakpan ko lang siya dito. Magandang pagtakip. So, eto na lang po. Pwede naman po itong alinis naman. Okay na po siya. Salamat po sa panonood. Tapusin niyo po sana ito hanggang dulo. So, at antayin po ninyo yung isda.